Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagi ng panahon ngayong hapon ng Huwebes, May 7, 2026. Base nga sa ating latest satellite animation ay nandito pa rin nga yung binabantayan nating low pressure area at hulingayang namataan dito sa may katubigan ng Picong, Lanao del Sur. Kasalukuyan ngayong kumikilos pakanluran, timog kanluran at inaasahan natin na meron tong dalawang posibilidad. Una, habang tumatahak dito sa kalupaan o malapit sa kalupaan ng Mindanao ay maaari itong malusaw or ikalawa naman, maaari itong tumawid dito sa may Sulusi at maaaring makaapekto sa may katimugang bahagi ng Palawan. Bagaman sa ngayon ay hindi naman na natin inaasahan pa na magiging isa tong ganap na bagyo. Ngunit magdadulot pa rin nga yan ng mga katamtaman hanggang sa kung paminsan-minsan ay malalakas sa mga pag-ulan dito sa may kandurang bahagi ng Mindanao maging sa may katimugang bahagi ng Visayas. Samantalang easterlies naman ang siyang nakakaapekto dito sa may bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas na siyang magdudulot ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na nga sa hapon. Meron din tayong binabantayan na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Hagupit at hulingayang namataan sa layong 1,840 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Kasalukuyan nga ay mayroon tong taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour at mga pagbugso na umaabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos naman yan pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ang bagyo ay inaasahan natin na maaaring pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw. At pag nangyari nga yan, bibigyan na natin yan ng local name natin na si Kaloy at ito ang magiging ikatlong bagyo ngayong taon. At inaasahan naman natin na maaari yang lumapit dito sa may silangang bahagi ng kalupaan ng ating bansa. Pagkapasok nga din ng ating Philippine Area of Responsibility ay maaari itong humina dahil sa hindi paborableng kondisyon ng hangin dito sa may bahagi ng ating karagatan. Gayunpaman, inaasahan natin na posible itong magdulot ng kaulapan at mga pag-ulan, though hindi naman natin nakikita na meron itong ibibigay na malalakas na mga pag-ulan. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan natin na patuloy yung pagiging mainit at maalinsakang panahon dito sa may Luzon na kung saan makararanas lamang tayo ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon dala ng easterlies. At temperatura nga dito sa Tuguegarao maglalaro 26 to 39 degrees Celsius, Metro Manila 24 to 35 degrees Celsius at dito naman sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Palawan, Calayan Islands, maging sa may Central Visayas, Siquijor, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula, Barm, Misamis Occidental, Lanao del Norte, hanggang dito sa may Sultan Kudarat. Lahat po yan ay maapektuhan ng low pressure area na kung saan makararanas nga ng mga matataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan naman natin yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dala naman ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa may bahagi ng Iloilo or 26 to 32 degrees Celsius at dito sa may Cebu at Tacloban, 27 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Zamboanga at Cagayan de Oro, ang temperatura aabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa magiging kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Luzon, asahan nga natin yung patuloy na pagiging mainit at maalinsangang panahon at mga tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan sa hapon. Sa bahagi naman ng Palawan na kung saan maaaring apektuhan pa rin ng low pressure area o di kaya naman ng easterlies, makararanas pa rin ng kaulapan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan sa may parte na ng Sabado. Samantalang dito naman sa Visayas, though may mga pag-ulan pa bukas, especially sa may western at katimugang bahagi nito, pagsapit ng weekend, asahan na rin natin yung pagganda ng panahon dyan
At up until Monday, malaking bahagi pa rin ng Visayas ang makararanas ng magandang panahon, except nga dito sa may Eastern Samar na kung saan pagpasok ng binabantayan nating bagyo sa labas ng ating par ay maaaring maapektuhan at makaranas ng mas matataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa may Mindanao naman, asahan na din natin yung pagganda ng panahon by weekend. And pagsapit ng Lunes, nakikitaan din natin ang mga tsansa ng mga pag-ulan, especially sa may Dinagat Islands, maging sa may Surigao del Norte, dala ng papasok naman na bagyo. Base naman sa ating tropical cyclone threat potential, ito nga binabantayan nating bagyo na maaaring pumasok sa PAR, na papangalanan nating si Kaloy, pinapakita dito na maaari ngayong lumapit sa may silangang bahagi sa kalupaan ng ating bansa. At within this week yan, up until next week. At after po nan, second week ng Mayo hanggang third week ng Mayo ay may pinapakita na isa na namang posibleng low pressure area na kung saan maaari nitong tularan yung track or magiging track pa nitong si Bagyong Hagupit o magiging si Bagyong Kaloy. Bagaman sa ngayon nga ay mataas pa rin yung uncertainty nito dahil medyo malayo pa ang ating forecast period, kaya patuloy tayong matabay sa pag-asa hinggil nga sa mga latest updates ng mga posibilidad na bagyo o low pressure area. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:14 ng hapon at sisikat naman yan bukas ng alas 5:31. Manatiling may alam sa lagay ng panahon at bisitahin ang ating mga social media pages sa X, Facebook at YouTube at isearch lamang ang DOST Pag-asa. At para sa makaragdagang impormasyon ay bisitahin ang ating website pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.